Good day, Kabarangay. Welcome to Vox Sophia and to my fellow stroke warrior. I would like to share with you yung tatlong disturbing verses while I was scan through my readings. I found these three disturbing verses ayon sa report ni Matthew. Ayon sa kanyang opinion doon sa Kabanata 10 talata 34. Ayon sa opinion niya, ang Hesukristo daw ay nagsabi sa kanilang mga alagad na nandun, na huwag ninyong isipin na ako'y dumating na may dalang kapayapaan, kundi ako'y may dalang itak. Ibig sabihin, sa maraming interpretation, ang ibig niya sabihin, kasi as he reported by Matthew, na sa mga succeeding verses na yan, naikwento ni Hesukristo na ang nanay ay maging kagalit ng kanyang anak. Ang mga anak kagalit ng kanyang mga magulang. So in many interpretation, it says that Jesus Christ did not come to give us peace, rather war, because ang metaphor ng sword na yan is, ng itak na yan is away, gulo ang dala ni Hesukristo. Well, I was just reporting. Don't kill the messenger. Anyway, at ang ikalawang, as promised to you, tatlong disturbing verses. Ang ikalawang talata naman ay sana sa Kabanata 5, Kabanata 5, talata 17. Again, sa opinion ni Matthew, sabi niya na si Hesukristo daw ay nagsabi sa kanila na mga alagad na I did not come to destroy yung mga sinabi ng mga propeta, ng mga nakasulat na batas. Hindi siya dumating upang sirain yon, kundi dumating siya upang tuparin. So ibig sabihin, hindi siya dumating upang magkaroon ng another pananampalataya o relihiyon. Hindi siya dumating upang magtayo ng mga kanyang relihiyon, kundi rather tuparin kung anong mga relihiyon ang nandun sa kanyang lugar na yon, at yung mga sinabi ng mga propeta. Binali-bali lang ng mga negosyante yung sinabi ni Jesus Christ sa kay Cephas. Upon this rock I will build my church. Again, ang my is possessive. Anybody who says my church, ibig sabihin, ang my na yon pertains to sa katawan. My church. At bato. Upon this rock, bato. Ibig sabihin, something matter. Something physical. Physical body. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ. And whoever says that is having doon naninirahan si Jesus Christ. Kasi nga, ang sinabi rin ni Jesus Christ na kayo man ay mga Diyos. So, ibig sabihin, upon this rock, lahat ng tao nagsasabihin, my church, kasi nga,
ang katawan ng tao ay templo ng banal na banal na kaluluwa. Banal na Espiritu Santo, di ba? Yun. At ang pangatlong pinakadaming sa lahat ng mga report na nabasa ko doon sa scroll ni Matthew sa kanyang opinion, may event doon after, di ba, when Jesus Christ was captured from Gethsemane, dinala siya sa kina Pilato at nagpasya si Pilato na siya ay bugbugin, siya ay ipako. And so pinabugbog siya sa mga sundalong Romano. No. So pagkatapos mabugbog, si Jesucristo ay pinalabas sa garrison ng mga sundalo at pinasimula na maglakad. Pasa ang kanyang cross. At habang naglalakad sila, nakasalubong sila ng tao. Ang taong ito galing sa kanyang bukirin. Ang pangalan ay si Simon na taga Cyrene. At pinilit nila si Simon na magpasan ng cross na dala-dala ni Jesucristo. O, di ba? So pinilit nila at pinasunod kay Jesucristo. At pagdating ng bundok ng Golgota, si Jesucristo, walang report na binalik kay Jesucristo ang cross na bitbit ni Simon. At doon yung pumapasa ng cross na yon, doon din, yun din ang ginamit na pagpakuhan ng tao. At doon ka magtatanong, sino ang pinako? Well, ngayon ay Lent season na naman, ikikwento na naman yan. At dahil hindi nag-iisip, sumasang-ayon lang tayo, inuulit-ulit natin kung anong inulit ng iba, ulitin din natin na si Jesucristo ay pinako, namatay, at nag-resurrect after 3 days. Ngayon, because of that event, sino ba talaga ang pinako at sinong namatay? Diba? Yon, kung nag-iisip, kayo na bahala. Kapatid, bye-bye. Hallelujah. Yun lang po.